puta. Kaloka. Ha, excuse me, guy. Alam mo ba, may kismis ako. Napadaan lang naman ako. Wala lang. Alam ko kasi, naalala ko ang pagmukha niya. Alam mo ba, nakakainis talaga. Hindi ko akalain, nakita ko yung pagmumukha niya. Parang kasi natandaan ko yung mukha niya eh. Oo. Alam mo noon, dati kasi, nung nagtatrabaho ako dati, biglaan akong nakapagplano pa-straight ng buhok, nagpa-straight ako ng buhok noon. Oo, natandaan ko yun eh. Kasi parang kasi nakita ko yung pagmumukha nung nag-aano sa akin eh, nag-i-straight ng buhok ko. Kasi sa totoo lang, meron talaga tayong pinupuntahan pagandahan ng buhok sa atin, di ba sa atin, mayroon talaga tayong paboritong parlor. Kasi syempre, pag pumunta tayo doon, talagang positive na positive 100% na okay ang mga gawa. Di ba meron, kanya-kanya tayong ano. So kami noon, ng mga tropa ko dati, meron kaming pinupuntahan. Kaso, sasakay ka pa ng jeep, tapos, malayo-layo pa, may tricycle pa. Oo, minsan may tricycle pa. Parang dalawang anuhan na. Pero no, walang kasising-sisi yun. Kasi nga napakaganda. Napakaganda talagang umano. Tapos ilang taon bago magkulot ang buhok. So, dumating sa point na, kasi 2 taon na akong hindi nakapag-straight noon, naisip ko na magpa-straight uli. Kaso, lagi akong panggabi noon sa trabaho. Lagi akong panggabi. So, dumating sa plan na, ayoko naman umabsent. Kasi pag nagpapa-straight tayo, matagal, di ba? So, hindi ko akalain na may napadaan akong isang parlor din na for the first time ko lang magagamit yun. Hindi, sige, parang same lang din naman yung bayad. Pero sa totoo lang, gusto ko doon sa dati kong inaanuhan. Kaso nga, dahil sa nagmamadali ako sa pasok ko, kasi panggabi ako noon eh. Puyat na nga ako, nagpa-straight pa ako, di ba? Tapos antay ako ng ano. So, same lang din sila ng ginagawa. Kaso, pagdating ng hapon, sabi, oh sige, okay na po ba? Ganyan, bayaran. Kinabukasan, siyempre, maliligo bago pumasok. Ay, hindi naman ako naligo noon. Actually, hindi pa ako naliligo noon, di ba? Minsan, 3 days bago magbasa ng buhok, di ba? Nakakaligo ng katawan. Pero yung buhok, 3 days bago mabasa. So, pagdating ng kinabukasang araw, papasok, pagising ko pa lang naman sa umaga, ay, di puta, ano agad siya? Parang kulot agad. Oo. For the first time, makapagpa-straight ng ganon sa isang parlor na, so, ang mahal-mahal ng bayad, tapos ganon din pala. Alam mo yun, sa totoo lang, tawag doon, napaka-tangan-tanga ako sa sarili ko noon kasi dapat pala nag-absent na lang ako. Total, magpapa-straight lang din naman ako, umabsent na lang ako sa company para nagpaayos. Kasi same lang naman ng bayad, kaso ang sama ng talaga ng buhok. So, ang ginawa ko doon, kasi nilalakaran ko lang yun eh, yung nakita kong bagong parlor. Akala ko kasi maganda. So, punta ako doon. Sabi ko na, B, paano naman po magpaayos ng buhok? Kasi, di ba ito po yung, di ba yung nung kahapon, ako po yung bakit po ganito, agad, kulot-kulot po, ganito, ganyan. Wala silang problema. Sabi, sige, ulitin kita, ganito, ganyan. Akala ko, ulitin lang ako na walang bayad, di po may dadagdagan pa, kalahati. Kung kailan niya ako inulit na ayusin ng pinapaayos ko sa kanya, di po pagkatapos, hiningian pala ako ng kalahati na naman. Sabi ko, bakit naman ako magabayad pa uli ako? Alam naman po, nabayad naman po ako. Kaya lang naman ako bumalik dito kasi nga, pangit po yung pagkagawa. Sa totoo lang, sa pangalawang binalik sa akin, totoo lang, pangit din. Oo. Sising-sisi talaga ako. Oo, may straight. Pero hindi siya totally straight. As in talaga may mga kulot-kulot. Tapos, ito pa, dipota. Ang kinaiinis ko, dipotang yan. Dahil, di ba nagpapa-hats? Ano ba yan yung ini-straight, yung ginaganon-ganon? Dipota, yung ganito ko, putol-putol. Oo, dahil, doon ko napansin, yung
ligo ko na, pag suklay-suklay, sabi ko, puta, ano to? As in talaga yung ganyan, ganito lang, puro ganito, ganyan. Tapos, ganito lang. Ah, dahil sa hindi pa ako madaldal nun, kasi naalala ko lang, dahil doon na, dahil hindi ako madakdak, hindi ako madaldal, hindi ako machismis, hindi ako nagsalita. Feeling ko kasi pag bumalik na naman ako, hindi pangatlong balik ko na, tae na yan. Ano, ihingian na naman ako. Pero sa totoo lang, dumaan uli ako doon. Wala yung babae doon. Oo, wala doon. Siguro siya mismo ang nakakaano. Hindi ko alam kung siya may-ari, di ko. Hindi ko alam kung siya may-ari o napadaan lang sa pagbabantay. Kabuisit. O magkano rin yung nakuha sa akin. Tapos ganun, puro fake ang mga inayos. Hindi ko alam kung bobo. Pero naman sa pag-ano, hindi. Isang beses naniwala na ako. Dahil sa tanga ako, nagpangalawa ako. Dahil nga pinaayos ko. Di pungal. Dahil naperahan pa ako. Perfect. Late, tama, di puta. Fake pa rin ang pag-aayos. Ay, di pungal. Busit na busit talaga ako. Ay, sa awa naman ng Diyos, wala na sila dyan. Oo. Hanggang nang sa nakita ko dati, nung naalala ko. Kasi nga nadadaanan ko lang sila dati. Sa awa naman ng Diyos, nawala na sila, saraduhan na sila. Oo. Kasi, siguro sa dami nagre-reklamo at siguro mga nagre-reklamo din dahil mga nagbabayad-bayad ng wala kakwenta-kwenta ng mga sobra-sobra ang bayad kaso pangit pa rin ng di puta. Buta lang na Yun lang, napadaan lang ako kasi nga napadaan lang ako, may binili ako. Kasi nakita ko, ay, di puta, parang naiisip kita. Parang nakikilala kita, di pumal ka. Kaya yun, dahil sa parang nakita ko, na parang kita ko siya, nakilala ko na siya, nakita ko na siya, naalala ko na, nung ginawa. Ganun, di puta. Yun lang, napagkika lang ako. Naalala ko lang yung pagpapa-straight dati. Never na talaga akong babalik sa mga ganyan. Once talaga na meron kang pag meron ka talagang isang parlor na talaga inanuhan mo, huwag ka nang pabalik-balik. Kahit na may trabaho ka na, OT ka na magtiis ka. Kung gusto mo magpaganda, doon ka lang pumunta sa talagang paborito mong parlor. Dahil huwag ka na mahirap ng pabago-bago. Imot ka rin makipag-usap ng hindi talaga. Kaya yun lang, goodbye na nga lang sa inyo, napachismis ko lang gabi na eh. Okay, kaya kayo magpaganda kayo ng yung tipong as in talaga sulit at saka 100% na positive ang pagpapaayos ang buhok. Diba? Sayang ang pera. Okay. Kaya na sa inyo, mga ka-choose,